For this video ay gagawa nga kami ng another set ng floating shelves para sa apartment na lilipatan ng sister ko. Para sa magiging bracket ng ating shelves ay namili nga kami ng ilang scraps para dito. Para sa malalaking cut ng plywood ay ginamitan ito ni Eroy ng circular saw. Para naman sa maninipis na cuts ay ginamitan naman namin ito ng table saw. Reminder lang po, triple ingat at focus po tayo sa paggamit nito at gumamit ng eye protector at earplugs for safety. Magsuot din po pala tayo ng respirator or face mask para maiwasan nating malanghap ang mga alikabok na galing sa mga pinuputol natin na kahoy. Gumamit naman kami ng powerhouse miter saw para sa mga cross cuts at para sa mas mabilis na repeated cuts. Ayan nga at sinimula na din agad namin itong i-assemble gamit ang glue at nailer gun. Habang ina-assemble nga namin ang mga ito ay chinat ko na din nga niyan yung kapatid ko na mag-prepare na nga ng mga pang-display o panlagay dito sa ginagawa naming floating shelves. At kako nga ay patapos na ito at talaga namang super excited na din nga ako. Gumamit din nga po pala kami dito ng black screws. Siyempre, hindi mawawala itong cordless drill na talagang gamitin talaga sa kahit anong DIY projects. Ito nga po palang floating shelves na ito is laminated kaya gagamit po tayo dito ng Formica sheet. Nabili lang din po namin ito sa hardware sa Robinsons Mall dito sa amin sa Lipa City. Medyo matagal na din nga nung nabili namin ito kaya hindi na namin maalala nga kung magkano nga namin ito nabili. Kaya ayan, medyo magabok na din nga at napa-stock nga. Para makat itong Formica sheet ay ginamitan lang namin ito ng cutter. Doble ingat lang din po at mahirap na at baka mahagip ang ating mga daliri. Para naman maikapit ito sa ating ginawang floating shelves ay ginamitan naman namin ito ng rugby. Bale, parehas po namin nilagyan ng rugby itong floating shelves at Formica sheet. Pinatuyo muna po namin ng konti bago po namin idinikit itong Formica sheet sa ating shelves. Para nga kapit na kapit siya. Para naman maglapat siya ng maayos ay ginamitan ko ito ng kahoy na may basahan para lapat na lapat ang ating Formica. After matuyo ay ginamitan naman ni Eroy ng palm router itong mga edging. The best talaga itong tools na ito for shaping and trimming ng edges. After nga ma-trim ang mga ito ay niliha din ito ni Eroy para naman mawala yung mga talas niya. Talaga namang ang laking ginhawa at ang laking tulong nitong aming mga power tools sa mga ginagawa at nagawa namin na DIY projects. At talaga namang sulit na sulit. Kaya naman pag may powerhouse tools lahat, kaya. Ayan nga sa wakas na buo at kompleto na nga itong ating floating shelves. Tara at ikarga na nga natin sa sasakyan at nang mailagay na nga sa dapat kalagyan ay siya ka. Siyempre kinarga na din namin itong mga on the go namin na couple drill at hindi rin nga pwedeng maiwan itong mga tripod at ilang mga panukat. Pagdating nga namin dito sa apartment na titirhan ng kapatid ko ay etong at pinakalma na din nga namin ang pagbubuo nitong in-order niya sa Shopee na TV shelf. Nakaka-excite nga. Feeling ko nga ako ang titira sa apartment na pagkakabitan namin ng mga shelves na ito. So ayan, inutay na din nga namin ang lagay itong mga shelves. Inuna namin ikabit ang mga bracket gamit ang cordless drill. Nakakatuwa nga kasi medyo madami na nga akong pinagdaanan sa pag-aayos ng apartment na ito. At abangan nyo na lang din po at mapapanood nyo din po sa mga susunod namin na i-upload. At ito nga another 3 floating shelves ay ikakabit naman sa kwarto sa taas. Para naman kahit papaano ay magkaroon ng konting buhay yung room pagpasok mo. Inshallah, bongga!